Okay, good morning po sa lahat. Mga kapatid, good morning, good morning. Alam niyo ba itong red carpet na ito na nakakita? After kasi yung service, yung mga couple, ikakasal natin ulit. Mga kapatid. Alam mo, pasok yung mga bata? Itong red carpet na ito, na kung saan nakakarating, mga simbahan, nakakarating, palaging nahihirap. Kasi tayo lang yata meron ito. Nalakaran. Hello, Diana. Nilakaran namin ang ating mailin ito, 1988. April. Yeah. Nakakatuwa, buhay pa siya. Hanggang ngayon, itong red carpet, nasa gitna na 1988, ilakaran namin ni Ate Maylin. Kinasal kami ni Bishop, ni Pastor Balacos, doon sa kapilang building. Kaya nakakatuwa. Kahit ang mga upuan na yan, may mga kabataan dito, matatanda pa sa inyo. Okay, mga kapatid. Kahapon po ay araw ng mga puso. Ang daming nag-propose na kontra sa Valentine's. Dami masasela na. Walang Pasko, walang puntas, walang Valentine's. Kaya hindi tayo maka-win ng mga kaluluwa. Ayun parang sinasabi, hindi ako sasabi sa inyo. Ang daming tatanggalin, ang daming baon. Hindi nila nakikita, na-redeem na yung purpose, no? Kahit pa sino yung Valentino na yun,
mahalaga, pinagdiriwang natin yung araw ng pag-ibig. Salamat ka, merong araw ng pag-ibig. Araw ng mga puso, mga kapatid. At nakakatuwa, alam nyo kagabi, 9:30 na dahil gusto rin namin kumain kahit konti lang. Late celebration na rin ng birthday natin Biden. 9:30 na wala pa rin kami mapartigan. Ang dami. Ikot kami ng ikot. Puno. SM, Kabiner, lahat. Nakarating kami 4 legs kung saan-saan mga kapatid. Ganun na yung banding ng mga pamilyang Pilipino ngayon. Dati, Valentine, bigayan lang ang card, minsan wala pa. Sa school, mabibili lang kayo ng pulang gasolina sa school. At pulang art paper, gagawa lang kayo ng tapos na. Pero ngayon, sineselebrate talaga yung bawat pamilya, ang bawat okasyon. Meaning, ang bawat pamilya ngayon nag-grow talaga, lumalago. Pinapahalagaan ang bawat relasyon nila. Okay! Tema natin sa month of February, sa pangatlong, tama ba? Pangatlong Sunday na tayo. Peace and abundance. Kasi year of abundance, matanong niyo ako, bakit hindi love, February, na-preach na ni Pastor Brian last Sunday, yung abundance and love. Love in abundance. Pero ngayong umaga, tema natin yan. Ang title natin na hindi yan. Ito po, pinabasa kasi ako. So, iba nito, hindi sa akin. Inaamin ko naman yun. Pag meron ako na-inspired ako, pinapano ko na lang ng konti. Ang ganda kasi nito. Act as if nothing affects you. Peace pa rin po ito. Kapayapaan po ito. At may mga nagsabi na ito ay art. Na minamaster. Hindi biglaan, hindi overnight. Maganda po ito mga kapatid. At ako po nakinabang dito. At daming librong nasulat tungkol dito. Mga video. Na ikaw ay magpatuloy sa buhay o gumalaw na para pang hindi ka nababader na anumang sitwasyon. Strength po ito. Sabi nga ni Robin Padilla, nung maayos pa siya, parang hindi na siya maayos ngayon. Nung hindi pa siya senador, at bad boy pa siya, baliktad yung kanyang sombrero. Akala ko nung sasabihin ang tunay na lalaki, sabi niya, marunong magpigil sa sarili. Galing mo na, akala mo susuntok akala mo mananakit Ang tunay na lalaki, marunong magpigil sa sarili. Pero bahala na kayo, may boto niyo pa siya ulit. As natin affects you, mga kapatid. Isaiah 26 verse 3, sabi niya, you will keep him in perfect peace. Tingnan mga kapatid, ang Diyos, iingatan ka niya hindi basta peace, kundi perfect peace, whose mind is stayed on you. Na yung kanyang isip nasa Panginoon. Nag-i-stay sa Panginoon because He trusts in you. Ito lang naman ang susi talaga mga kapatid. Morning pa lang, pagkagising pa lang natin, yung mind natin nasa Panginoon na. Yung consciousness natin, na yung kingdom of peace, na yung Prince of Peace, yung awareness natin mga kapatid, pag dilat pa lang ng ating mga mata, bukas na tayo sa kaisipan, ang prinsipe ng kapayapaan ay nasa atin. Kaya kasama sa declaration ko every morning, today, nothing can take away my peace. No one can take away my peace. Kaya naman mangyari sa maghapon, nagsisilbing paalala yun sa akin. Minsan, kaparasong salita lang na nabasa mo sa Facebook, wala na. Nasira na yung sinasabi mong peace, kapayapaan. Diba? Kasi meron kang nabasa, nasaktan ka. O kaya nagalit ka, sinabi ni Robin Padilla, weak daw yung mga kabataan ngayon. Ako rin. Ako rin. Tinamaan ako. At medyo nakisaw-saw din ako. Pero, kinabukasan, tama na yun.
Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin, okay na yun. Na? Pag ikaw ay sabi nga, natutuwa akong doon sa sinabi ni Jessica. No, yung mga guro nga naman, sila tanungin mo kung weak ang mga kabataan ngayon. Naku, konsumisyon po sila. Hindi po sila weak, mga kapatid. Mga naalala ko nung matagal na pa ako ngayon, susundin ko sa tiwali, may mga tambay na mga lalaki dun sa sumigaw sila, I love you, ma'am! Gano'n mo, kasama yung asawa, kasama ako. Gano'n na sila ngayon. Gano'n ba yung week? Iba na. Papatulan mo yung level nila. Hindi, mga kapatid. Okay, hallelujah. Hindi natin papasira yung hindi natin papanakaw yung kapayapaan natin sa ano pa man. Mga kapatid, balikan natin si Joseph. Napakaraming lesson. Very powerful kasi yung istorya ni Joseph, mga kapatid. May impact eh. Biruin nyo hanggang sa mamatay siya, yung buto niya sa tuwa ng Israel sa kanya, inuwi hanggang sa bansa nila. Dahil hindi nila malilimutan ang buhay, ang impact ng buhay ni Joseph sa kanila, mga kapatid. Again, balikan po natin si Joseph. Kasi isa ito sa may patotoo na hindi nababater, hindi nagagambala ng mga sitwasyon, ng mga pangit na nangyari sa kanyang buhay. Alam niyo kung nabasa niyo na to, mga kapatid, maluluha kayo. Ewan ko, ako kasi naawa eh. Naawa talaga ako sa kanya. Tatalunin po nito yung Koreanong Netflix na sinusubaybayan po ninyo. Kasi napakaganda. Magsisimula sa Genesis 37, hindi ko alam kung Genesis 51, 52 siya natapos, mga kapatid. Ilang chapter na, pero grabe po yung kasaysayan, mga kapatid. Kung talagang papatulan natin to, hindi natin siya mauupuan ng isang linggo lang. Pero try natin, mga kapatid. Joseph, the man of peace. Genesis 37:4, may 12 anak si Jacob, kasama si Joseph. Sabi niya, ngunit nang mapansin ng mga kapatid ni Joseph na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa kanila, dito nagsimula ang lahat eh. Nagalit sila kay Jose. Ano naman ang kasalanan ni Jose? Kung mas mahal siya ng tatay niya. At naging marahas ang kanilang mga mananalita sa kanya. Alam niyo sa ibang version ng Bible, wala daw matinong salita. Yung 12, yung kapatid ni Joseph sa kanya. Puro pangit na lang. Araw-araw pangit ang declaration. Masama ang sinasabi sa kanya. Dahil, bakit? Dahil sila'y nainggit o nagalit kasi mas mahal siya ng kanilang tatay. Si Joseph po ay larawan ng isang anak ng Diyos na naluto sa pagmamahal. No? Naluto siya sa pagmamahal na ano pa, kahit anong mangyari sa buhay niya, hindi siya naaapektuhan. Mga kapatid, at dito rin nasundan pa yung kanilang galit na naging inggit. Bakit po? Kaya tinawag siyang Joseph the Dreamer. Tama ba ako? Si Joseph the Dreamer to kasi panaginip ng panaginip. No? Kung may mga kobrador na noon, baka malapit sila kay Joseph kasi panaginip siya ng panaginip. Si Joseph po, mga kapatid, nanaginip siya. Nanaginip ako, sabi niya sa kanya, mga kapatid. Nagbibigkis ng mga pananim. No? At bigla na lang yung aking pananim ay tumayo. At lahat ng inyong binigkis ay yumuko. Yumuko sa aking binigkis. Sabi ng mga kapatid niya, ano ibig mong sabihin? Maghahari ka sa amin? Ano ba namang klaseng panaginip yan? Sabi ng mga kapatid niya. Pero, mga kapatid, nanaginip na naman siya. Nanaginip na naman ako. Ito naman si Joseph, kung bakit pati panaginip, nagsisigawan niya. Nanaginip na naman ako. Ano yung panaginip mo? Yung buwan at ang araw at ang 12 bituin ay sumamba sa akin. Pati tatay, araw sa buwan. Pati
si Jacob nagaling ba? Ano ba naman panaginip yan, anak? Isang araw ba maglilingkod kami ng nanay mo, ng iyong mga kapatid sa iyo, mga kapatid, at yung galit mga kapatid ay naging inggit sa kanya, mga kapatid. Mga kapatid, ano ho? Naranasan nyo ng kamuhian na walang dahilan. Naranasan ko po yan, grade 2. Sabi ko may kukwento. Hindi ko alam kung bakit. Muhi-muhi sa akin ang teacher ko. Meron ganun eh. Ayaw ka ng teacher mo. Meron naman silang paborito. Ano ho? At ayan, buong taon. Ano ho? Parang kinamumuhian niya ako, mga kapatid. May mga ganun, mga kapatid. Naranasan niyo ng masisiraan ng ibang tao. Hindi totoo. Pinagsabi ka. Hello, may kausap ko ba? Lahat tayo, di ba? Nasiraan mo. Sinabi ganun ka, hindi naman. O sinabi mo daw yun, hindi mo naman sinabi. Naranasan nyo ng pagkaisahan. Pagkaisahan. No? Iniwan sa picnic. Iniwan sa ere. Okay, pagkanulo. Pinakamasakit daw sa lahat na ipagkanulo ka ng mga taong close sa'yo. Yung mga inaasahan mong pagtatanggol sa'yo doon sa kwentuhan na yun ay siya pa yung nanguna para sirahan ka. May mga ganun pangyayari, mga kapatid. No? At kung ikaw marupok-rupok, mga kapatid, ay talaga namang dadalhin mo yan habang buhay. Mga kapatid, mabubuhay ka sa nakaraan. So ganito ang nangyari kay Joseph. Yung mga bagay na yun na binanggit ko, nangyari po yun kay Joseph. Kinamuhian ng mga kapatid, hindi biro to eh. No? Biruin mo mga kapatid, namumuhi sa iyo. Sana isa lang o dalawa, hindi, lahat sila. Galit sa iyo. No? Lahat ng kapatid mo, galit sa iyo. No? Pinagkaisahan, patayin. Patayin na. Alam niyo, isang araw, inipusan lang siya eh. Ipinagbili na parang kapirasong ari-arian. Benta na lang natin yan. Ha? Para mag-tupperware lang o timba sa bahay. Benta na lang natin yan. Kumita pa tayo. Wala namang mangyayari kung papakayin natin yan. No? At sa bahay ni Potiphar, pinagpala naman siya na para bang maayos na ang lahat. Doon naman napalatangan siya ng rape na hindi naman niya ginawa. Pinakamasaklap sa lahat na kulong. No? Ang buhay po ni Joseph, parang serye ng set-up. Serye ng set-up. Talaga naman set-up. Hindi nagkataon. Mga sinasadyang hindi magandang mangyayari. Marman lang, disgrasya Aksidente yung nangyari. Hindi namin sinasadya, Joseph. Hindi Sinasadya talaga at pinagpaplanuhan yung mga nangyari sa kanya. Serye ng set-up. No? Kung meron kantang You and Me Against the World, si Joseph, me lang, hindi you and me. Me against the world. Ako laban sa mundo, mga kapatid. No? At lahat ang masakit, lahat nangyari na nag-iisa siya. Ang isa lang siya, mangyari yun. Walang kakampi, walang nagtatanggol. Yan po si Joseph. Pag uwi kayo mamaya, hanapin nyo, Genesis 37 ang simula. Uulitin ko, tatalunin ito yung Netflix na drama na sinusundan nyo ngayon. Mga kapatid, no? Pero sa lahat ng ito, sa lahat ng nangyari kay Joseph, si Jose ay puno ng kapayapaan. Wow! May nawawala sa kanyang bokabularyo, sa kanyang diksyonaryo. Ano? Yung salitang gumanti. No? Yung salitang magalit, magpukot. Diba? Amen? No? Na para bang hindi siya apektado. Bakit kaya? Kasi na master nga daw ni Joseph ang magpatuloy sa buhay na parang walang nangyayari. Hindi biro yun, ano? No? Mga sinasadyang set up, pero hindi ka nababader. Hindi ka apektado. Pero nangyari, mga kapatid, si Joseph, nangyari ito. At nangyari din yan sa Panginoong Isus, di ba? Sa bangka, tulog,
kahit may bagyo. Mga kapatid, hindi imposible. No? So, hindi ibig sabihin nito, hindi totoo ang nangyayari sa kanya. Hindi ibig sabihin nito, hindi realidad. Basta paano ka naman mapupunodi kung ang nangyayari na sa harap mo pa? Paano ka magkakaroon ng peace? No? Paano ka magkakaroon ng peace kung ang mga close sa'yo ang nagkaisa na ipagkanulo ka? Pero nagawa ni Joseph. Ulitin ko, hindi ibig sabihin hindi totoo ang nangyayari sa kanya. Pero merong mas totoo. Kapatid, merong mas totoo. Genesis, sabi dyan, the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Puhunan ni Joseph, kahit 12 na kapatid, galit na galit. Me and me against the world. Puhunan niya, Joseph, the Lord was with Joseph. That Genesis 39. There's sinasamahan ng Panginoon si Joseph. Kahit ang buong mundo, buong sitwasyon, lahat na lang, wala na nangyaring matino sa kanya. Wala nang araw na gumanda. Sinasamahan siya ng Panginoon. At alam niyo po, hindi lang si Jose ang aware dito o conscious dito. Alam niyo Jose, sinasamahan siya ng Panginoon. Alam ito ni Jose at nakikita sa kanya. Pati mga tao na nakakakita sa kanya, kita nila na ang Panginoon nasa kanya, na sinasamahan siya ng Panginoon. Naranasan niyo yun? No? Alam niyo, mga teacher, no? Kasi bakit mga teacher palagi? Kasi pagkaraming teacher dito sa ating, naranasan niyo yung ayaw mag-born again, binabati ko sa born again, pero humihingi naman pre-request. Naranasan niyo yan? Ay, buhay pa si Lola Mary, gano'n na yung sinasabi. Naku, ayaw nila. Pag sinisiran mo, ayaw. Pero parang mag-mesa sa kanila. Naka, humihingi ng prayer request. Sa school naman, ang pinag-pray sa pakiyari ng Bayang Manilo, pang hinirang, teacher. Teacher na born again. Palagi ka na, pero ayaw nila. Pero nakikita nila, alam ibig sabihin nun, nakikita nila sinasamahan ka ng Panginoon. Kaya lang, galit ka sa Valentine, sa Bundas, sa Pasko. Kaya tayo, hindi tayo ganon, mga kapatid. Amen? Lumaya na tayo sa mga ganon. Hallelujah. Kasi mas mahalaga sa atin ang kaluluwa kaysa doon sa araw ng ano ba yun? No? Batikusin mo yung araw na yun, wala kang mawiwin, mga kapatid. Paano mo sila maaakit? Mga kapatid, amen? Kaya, ang pag-ibig mo sa kapwa, laging nagkukonfirma na tama ang doktrina mo. Yung pag-ibig mo sa kapwa, yan ang nagkukonfirma na tama ang doktrina. Hallelujah. Genesis 39 verse 3, tingnan niyo si Potiphar. Bakit? Ano ba nangyari? Si Potiphar po, napansin niya na Potiphar, sino to? Kumbaga sa PSG, sa Malacanang, siya yung pinakamataas. PSG, Presidential Security Guard. Siya yung pinakamataas. Kapitan siya ng mga bantay sa palasyo. At doon natira si Jose sa bahay niya. Potiphar noticed this and realized that the Lord, unbeliever to, Egyptian. Pero sabi niya, na-realize niya that the Lord was with Joseph. So hindi lang si Joseph nakakaalam na nasa kanya ang Panginoon. Pati ibang tao napapansin. Ang karugtong, ang ganda, giving him success in everything he did. Pinagpala ko. Lahat ng gagawin ni Joseph. Isaiah 26 verse 3, totoo po ito eh. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Morning pa lang. Amen? Morning pa lang.
Hallelujah. Ano ba ang nangyari? Ito na tayo. Ano ba ang nangyari sa bahay ni Potiphar? Mga kapatid, bago yan, ganito ang nangyari. Nung utusan ni Jacob, yung bunso niyang si Jose, hindi bunso, pero pa pala si Benjamin. Nung utusan niya, puntahan mo nga mga kapatid mo doon na namamastol. Baka kung napano na sila, sige, pupuntahan ko po. No? Nung puntahan ni Joseph, yung mga kapatid niya, malayo pa siya. Alam niyo, sabi ng mga kapatid niya, eto na yung mapaniginip eh. Eto na yung walang ginawa kundi managinip. No? Ano kaya maganda sa kanya? Buti pa patayin natin. Alam ng mga kapatid niya, paborito siya ng kanilang tatay. No? O dito may balon, hulog natin sa balon. Alam niyo, nakakita sila ng balon na walang tubig, na napakalalim. Hinulog nila sa doon si no? Hinulog nila doon. Tinali nila, ginapos nila, tapos inihulog doon. No? Eto ngayon si Benjamin. No? Hindi ko alam si Benjamin. May dumadaang mga Ismailita. Alam mo yung mga Ismailita, lahi din ni Abraham yan. Doon sa katulong, diyan galing yung mga Muslim kay Ismael. Si Isaac sa mga Hudyo, sa Israelite. Kay Ismael, galing yung Arab nation. So Ismael, papunta sila sa Egypt, magdadala ng mga pabango sa ari-saring produkto, may naisip sila, si Ruben yata. Ito, may mga papunta ng Egypt, benta na lang natin. So binenta nila, inuha nila doon sa balon, pinagbili si Jose na parang kabirasong timba o halaman. No? Kumita pa sila. Wala tayong mapapalay kung hayaan natin sa balon yan. Benta natin, ginawa nilang pera si Jose. At alam niyo po, pagdating sa Egypt, nabenta naman siya kay Potiphar. Wow, mansyon, laki ng bahay, mga kapatid. Pero ano nga ba ang nangyari sa bahay ni Potiphar? Ito na yung test. Ito na yung pagsubok, mga kapatid. Mula ng panahon si Hosea ang namamahala sa binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar. At ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukurin. Dahil kay Hosea, yung buong sambahayan, ari-arian, pati bukirin, pati kahayupan, hayop, ay pinagpala dahil kay Jose. Nangyayari ito minsan mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit kayo pinagpala? Merong highly favored na kasama niyo, mga kapatid. Highly favored ka rin. Lahat tayo highly favored, pinakaburan. Pero mas nagmamanifest sa kanya. Kaya pinagpapala buhay mo, pinagpapala lakad mo, dahil may highly favored talaga. Si Joseph, highly favored yan, mga kapatid. Imagine, nahawakan niya ng blessing yung buong bayan, pati mga halaman, pati kabukiran, pati sambahayan, binasbasan ng Panginoon. Sabi niyan, mga kapatid, binasbasan ng Panginoon, kahit walang ritual, actual na basbas sa mga business. Meron ganun eh. Tinatawag ako para basbasan yung tindahan, basbasan yung bahay, basbasan yung sasakyan. Pero ito, mula ng panahon si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar at lahat ng wow, grabe, humahawa si Joseph, no? Sa tahanan ni Potiphar, sa mansyon, at ginawa ito ng Panginoon, bilino po, ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Amen? Dahil kay Jose. Hallelujah. So, ito na problema. Ito na yung tukso. Inilarawan ng Bible si Joseph na Joseph was hindi handsome eh. Very handsome. Ano kaya kapogi ito mga kapatid? Joseph was very handsome and well-built young man. No, maskulado na, guwapo pa, mga kapatid. No? Yung mga babae, yan, February, ang gusto mo sa lalaki. Oh, siyempre, tall, dark. Karamihan ngayon, tall. Kaya ako tall, dark, and dark lang. May pa ako sa dark chocolate. So, Joseph was very handsome and well-built young man.
Eto na problema. And Potiphar's wife soon began to look at him. Kakatitig kay Joseph, itong asawang ito ni Potiphar. Ang yaman-yaman nila, yung daming ari-arian, kung bakit pa naman ang tinititigan si Joseph. Si Joseph po, pinagkatiwala sa kanya. Buong bahay, pati negosyo ni Potiphar, pati bukulin, pati lahat ng pananim. Liban lang sa isa. Hindi pwedeng pakialaman ni Joseph ang pagkain ni Potiphar. O nga naman, choice niya na yun. Alam ka naman sabihin pa niya, o ngayon, gulay. Bukas karne. Bukas kangkong. Hindi. Kung pakainin kakainin ko. At isa pa, pangalawa, yung asawa. Pero lahat, may pakialam na si Joseph, mga kapatid. No? At alam niyo nangyari. Ang temptation po ay araw-araw. Ang tukso po, ang panunukso ng asawa ni Potiphar po ay araw-araw. Hindi po minsan lang. Araw-araw. Verse 10, kahit araw-araw ang pag-aakit ng babae kay Jose na sumipin sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Hanggang sa isang araw. Ano nangyari isang araw? May balaban si Jose. Alam niyo ang balaban ni Jose kung sino gumawa? Tatay niya. Dahil paborito siya, ginawa siya ng magandang balaban. Dala niya yun hanggang Egypt. Eto na nangyari. Walang tao sa bahay. Sila lang dalawa. Si asawa ni Potiphar at si Jose, nakabalaban. Ano ho? Mga kapatid, tinukso. Ayaw pa rin. At sabi ni Jose, hindi ko po magagawa yan. Ha? Nung tumakbo na si Jose, alam niyo kung ano nakuha sa kanya? Yung balaban. Yun ang problema. Nakuha yung balaban. Ebidensya. Sabay sigaw nung asawa ni Potiphar sa buong bahay nila, sa buong mansyon nila. Sumigaw siya, nagtatingan yung mga gwardiya at tinuturo si Jose na pinagsasamantalahan siya. Dumating ang asawa si Potiphar, ganun din ang kinuwento. Nag-alaga ka ng bantay sa ramay, sabi niya. At pinagsamantalahan ako. Ito ang katunayan. Ang balaban niya, buti nakuha ko. At sa galit ni Potiphar, kay Jose, na wala naman talagang kasalanan, itinapon siya sa kulungan. Mga kapatid, makulong ka nang hindi mo naman ginawa, nang wala kang kasalanan. Ang ganda dito, ano to? But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Hanggang kulungan, nandoon ang Panginoon kasama ni Jose. Sinasamahan. Hindi lang yun, mga kapatid. Hindi lang yun. Pati yung, anong tawag? Keeper of the prison. Ang tawag sa ngayon sa ganyan? Warden? Warden? Pati warden. Sa loob na ito ng kulungan, napansin pa rin, sinasamahan ng Panginoon si Jose. Mga kapatid, no? And gave him favor in the sight of the king of prison. So hanggang sa kulungan, mga kapatid, the Lord was with Joseph. Ano ba nangyayari dito? Maring si Jose, siya niisip ko rin bakit sunod-sunod naman? Kawawa naman itong si Jose. Wala na magandang nangyari sa kanya. Maring si Jose, mga kapatid, hinayaan ng Diyos na mabasag para mabuong bago. Huwag kayo magtakot kung minsan may dinadaanan tayo, mga kapatid. Ako may dinaanan ako mga kapatid. Minsan nire-rewrite ng Diyos ang story mo, ang patotoo mo. Oy, sabi ko, kung minsan ginagawa ka ng Panginoon ng bagong kwento, bagong story. Pakasawa ka na sa routine mo, palagi na lang ganyan, araw-araw. So, gusto ng Diyos, rewrite ang iyong story. Igawa ka niya ng bagong kwento. Kaya kung minsan may mga pagbasag na nangyayari sa atin. Karamdaman, minsan, ako po, 37 years ng pastor. 37 years ng pastor.
1989 ako tinawag. Maayos naman ako nagpapastor. Pero 2012 dito, mga kapatid, pangatlong church ko. Pangapat na church ko. Tinamaan ako ng panic attack, depression, anxiety. Since 2012. 2026 na ngayon, hanggang ngayon meron ako. Pero mga kapatid, pastor pa rin ako. Nagpapastor pa rin. Mga kapatid. Amen? No? Nag-maintenance ako, 4. Magdagdagan lang ako ng 7 ulit supreme dahil kayo may ganun ba. Pero nagagawa ko magpatuloy kahit na tinamaan ako. Bagong istorya. Mahilig ang Panginoon sa ganun. Ano, sino ba yung tik-tik sa Jericho? Yung babaeng tik-tik? Yun yung babae. Ayan. Sa susunod na lang. Isa yan, sa kanila, ano eh. Iyan, babaeng hindi maganda ang lipad. Pero dahil kinugtog niya yung mga tik-tik ng Israel, no? Nabago yung kanyang istorya. Wala nang pinag-uusapan tungkol sa kanyang nakaraang hindi maganda. Yung bago na. Alam mo yun, mga kapatid, ang pangit-pangit ng yesterday mo o ng past mo, pero nabura na yun ang bagong istorya ginawa ng Panginoon sa iyo. Bagong pagkatao. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon na kasi Joseph, hinayaan ng Diyos na babasag para mabuong bago. Kasi aminin man natin, si Joseph, hindi ko alam, ayaw siya katulad. Pero meron siyang konting ano mo yun, may konti siyang boasting. Boasting is yabang, meron siyang konting gano'n. Ang malinaw, ito lang malinaw, hindi siya pinarusahan. Sa halip, inihahanda siya. Saan siya inihahanda? Mula sa kulungan, papunta, palasyo. Amen? Ang destiny ni Joseph, ang destiny ng Panginoon kay Joseph, dalhin siya sa palasyo. Sapagkat isang araw, magkakaroon ng malawakang tagutom at siya ang gagamitin ng Diyos. Amen? Amen! Palagpakan muna natin ang Panginoon. No? So, basta meron pa bang pagsubok sa grace? Meron pa po mga kapatid sa biyaya. Pero hindi nang gagaling sa Panginoon ang testing, ang pagsubok. Pag nakita ng Panginoon, sitwasyon mo, titibay ka, lalakas ka, go. Pero hindi galing sa Panginoon yun. Inaalaw lang niya. May mga inaalaw siya para magbunga ito sa iyo, lalo pa ng pagpipigil. James, sabi dyan, 1:3, knowing that the testing of your faith produces patience. Yan ang bunga niyan eh. After ng testing, matibay ka na. Bakit? Dinaanan mo na yan eh. Hindi lang yun. Makapagpapatibay ka pa sa ibang dadaan doon. Uy! Amen? Alam niyo yun? Kaya walang sayang na karanasan eh. Ako, may mga pangit akong karanasan. Na ginawa ng Diyos, in the end, maganda. Diba? All things work together for good. To those who love Him. Ha? Yung adobo, pag nag-adobo ka, toyo lang ang gamit mo, walang suka at saka paminta. Hindi adobo yun. Pag suka lang at saka paminta, pwede na ba yun? Adobo puti naman ka. Pero pag samasamahin mo yung toyo, paminta, suka, bawang, adobo na talaga yun. Kung mga nangyayari sa bahay, sa buhay natin, huwag mo i-single out. Ganun ako. Pag samahin mo na yan, all things work together for good. In the end, gagawin ng Diyos yung ending mo. Wow! Wonderful, beautiful, very good. Amen? Amen o ba? Palagpakan natin ang Panginoon. Ang maganda rito sabi nga, walang sayang na karanasan eh. Kasi isang araw, yung dinaanan mo, may dadaan din dyan. At makakatulong ka pa. Uy, alam mo, dumaan din ako dyan. No?
Kaya makakatulong tayo, mga kapatid, sa dinadaanan natin. No? Sa kulungan. Ano nangyari sa kulungan, mga kapatid? Ngunit kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayin pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan sa kanya. Ang taong panatag si Jose, pero pati bantay bilangguan na panatag, nahawa. Mga kapatid, ang man of peace si Jose. Pero itong bantay na palaging nagbabantay araw at gabi, baka may makatakas na panatag na rin. Dahil kay Jose. Mga kapatid, kaya pinagkatiwalaan niya kay Jose ang pamamahala. Ay, na-promote si Jose sa kulungan. Naging ano siya, naging warden na rin, nakatawag yan eh. Mga pastonero at kung ano-ano pa. Mayor. Mga mayor. No? Kaya pinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at lahat ng gawain sa bilangguan. Ano ho? The peace of Joseph created peaceful atmosphere in the prison, mga kapatid. Buong kulungan na pahinga, na panatag. Kung may mga riot man dati na wala na. Dapat si Joseph pinadala sa munti para yung mga Sputnik at Kumando mapahinga. At mga batang CTJ, no? Na walang tigil sa kakarayot. Mga kapatid, ano daw ang difference dito? Ano ang difference ng thermometer at thermostat? Maganda to. Anong kaibahan ito? Ang thermometer, ilalagay yan saan? Kilig-kilig. Sa bibig, saka sa, yun. Ang thermometer, nagre-react. Pag mainit, nagre-react siya. Pag malamig, nagre-react siya. Eh, thermostat, mga kapatid, yan ang thermostat, nagsiset siya ng atmosphere. Siya ang may control ng atmosphere. Hindi siya nagre-react lang. Mga kapatid, si Joseph, siya ang nagsiset ng atmosphere kahit saan siya pumunta. Bahay ni Potiphar, kulungan, siya ang nagsiset ng atmosphere. Peace! Panata ang lahat. Bakit? Nandun si Joseph. Siya yung thermometer ng bahay, ng lugar. Amen? Kaya alin daw sa dalawa, ikaw ano ka? Ikaw ba ay thermostat na nagsiset ng atmosphere? Na kahit saan ka pumunta, payapa ang lahat? Or ikaw ay thermometer na walang ginawa, kundi mag-react na lang na mag-react sa sitwasyon mo? Amen? React ka lang na react. Amen? Facebook na eh. Pinagpapalitan mo yung angry, saka yung like, saka yung love. Na? React. Na? Kahit na lang react. Pero hindi naman paawal yun, mga kapatid. Huwag ka lang maapektuhan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang tagto yun. Ito na. Nagkaroon ng tagutong gilang sa Egypt. Lahat ng bansa, wala na makain. Mga kapatid, magtatapos na tayo. Nagkaroon ng tagto yun. Sa Egypt na lang ang may pagkain. Sa Egypt na lang. Sa lugar na kung saan nandun si Jose. Eh sa lugar nila Jacob at nung 12, ng mga kapatid niya, wala nang makain. That time, si Jose, alam niyo bakit? Prime Minister na. Pastor, paano nangyari yun? Kasi sa kulungan, may nanaginip doon, hindi niya ma-interpret, in-interpret ni Jose. Eto maganda, nanaginip din yung hari, walang makapag-interpret. May nagsabi, sa kulungan, merong magaling mag-interpret ng panaginip. Sa kulungan, pangalan niya Jose. Aba, si Jose dinala sa Malacanang, bigla. At pinaliwanag yung panaginip. Yung napanaginipan niya, mahal na hari, 7 taong kasaganahan at 7 taong tagtuyot. Yan ang gagawin natin. Sa 7 taong kasaganaan, mag-ipon na tayo ng pagkain. Naglagay ng mga kamalik ng pagkain para sa 7 years na famine, pestilence, ay may makain tayo. Ganun nga ang ginawa. Sa tuwa ng hari, ginawang prime minister. Kapatid, mula doon sa balon, kaputungan,
Itong tao ito na hindi nababader, hindi naaapektuhan ng mga nangyayari sa kanya, pinurumot ng Diyos. Mula sa balon, sa lalim ng balon, naging Prime Minister ng Egypt. Pinabahala, mga kapatid, hindi lang yung mga bigas o mga trigo, kundi lahat ng pagkain, mga kapatid. So, anong ginawa ni Jacob? Yung tatay nilang matanda na, wala na rin silang makain, pati yung 12. Pumunta kayo mga anak sa Egypt, may pagkain daw doon. No? Doon kayo bumili ng pagkain, mga kapatid. No? Nandoon, nangyari na nga, mga kapatid. Katalas muna tayo. Unang punta nila, nakaharap ni Jose, mga kapatid niya. Nakilala agad. Ito yung mga walang nakasulat. Walang nakasulat. Tahimik lang ang verses ng mga Bible. Ang Bible, wala. Nung nakita ni Jose, nakilala niya agad mga kapatid niya. Maraming taon na yung nagdaan, mga kapatid. No? Pero wala tayong makita na basa. Ito na yung mga lupong nagtumoy. Pagkuntugin ko kaya ngayon kung mga ito. Pero napalito sila at lumuhod pa. Nagbigay galang kay Jose. Pero hindi nila nakilala si Jose. Wala silang kaalam-alam. Yun ang kapatid nilang hinulog nila sa balon. At akala nila patay na. Akala nila patay na dahil maraming taon na ang nagdaan. Mga kapatid, no? Unang paghaharap, no? Pangalawang paghaharap. May bunso pa ba kayo? Meron. Pangalan Benjamin. Dali nyo dito. No? Dali nyo dito. Hindi ako naniniwala. Buhay pa siya. Pati tatay nyo, mga kapatid. No? Hanggang doon sa pangatlong harapan. Mga kapatid, nakakatuwa yung verse. Ang sabi, hindi na mapigilan ni Jose. Pinaalis niya lahat ng bantay at napaiyak na siya. At sinabi niya sa harap ng kanyang mga kapatid, ako ito, si Jose, ang inyong kapatid. Well, sa halip na, hallelujah, ang sabi ng 12, Diyos ko po, todas tayo. Diyos ko po, yari tayo. Si Jose pala yan. Sa halip na purihin ng Diyos, natakot sila. Bakit yung harap nila, yung pinatay nila, buhay pa, Prime Minister pa. Mga kapatid. No? Alam nyo, grabe. Ang lahat ng pagkakataon para gumanti si Jose nasa kanya. Sigawan sila. Di ba? Magkakaroon na yun eh. Ano pa? Manumbat. Sumbatan sila. Ano pa? Manlain. Kaya ano kayo ngayon? Nandito sa harap ko, paluhod-luhod. Piigin ng trigo, piigin ng pagkain. Kaya ano kayo ngayon? Manlain. Diba? Mangusga. Lahat ng pagkakataon ito, pwedeng sabihin yung Jose. No? Pero mga kapatid, hallelujah, nanatili siyang kalmado para bang walang kasalanan sa kanya yung mga nasa harap niya. Nakakasunod pa kayo? Posible pa na yun? As if nothing affects you. As if nothing bothers you. Hindi inayaan ni Jose na magugat sa puso niya ang galit. Nalamunin siya ng emosyon ng kanyang buong pagkatao. Bisan, alam nyo, yun eh. Hindi mo na nalalaman, nilalaman ka na ng emosyon mo. Meron kang inaalagaang tampo, meron kang inaalagaang, ano na nga ba sabi natin? Nag-i-start siya sa tampo eh. Tampo, galit, muhi. Tampo, galit, muhi. Stages yan eh. Hindi ako galit, tatampo lang ako. Hindi ako galit, tampo lang. Ilagaan mo, nagalit ka na. Tapos yung galit, nagiging muhi na. Sa muhi, gusto mo rito sa muhi, tamaan na ng kidnap yung kinamumuhian mo. At gusto mo, isang araw, mabundol na lang siya ng sasakyan. Na kung mababalitaan mo lang, may sakit siya, magpapasopos ka. Hallelujah. Magpapaputo ka ng puitis kung siya'y mga kapatid. Na? Pag meron kayo nalaga. Pero si Joseph, hindi nagugat kahit sa tampo. Na? Hindi na. Dumadaan lang. Pinapadaan lang siya. At mula nga, balon.
Dinala siya ng Panginoon sa tuktok ng palasyo. Pinurumot siya ng Panginoon. Hindi inayaan ni Joseph na mabuhay siya sa nakaraan. Yung mga tao gano'n, kapatid, kung kayo mabuhay sa nakaraan, erase na. Ha? Erase na yung nakaraan. Amen? Amen? So mula sa malalim na balon hanggang sa marangyang bahay ni Potiphar, mula sa kulungan hanggang sa palasyo, nagpatuloy siya sa buhay na parang hindi apektado ng mga nangyayari sa kanya. Ang narating ni Jose, yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, last na to, mahirap maligaw ng landas ang taong payapa ang puso. Hindi mo maililigaw. Mararating at mararating niya ang plano ng Diyos sa buhay. Genesis 15, ito na tayo magtatapos. At si Jose ay tumahan sa Egypto. Buhay pa yung tatay ko? Buhay pa si Benjamin? Tawagin niyo lahat. Sinabi niya sa hari, bibigyan mo kayo ng probinsya, hindi baryo. Binigyan sila ng hari ng Egypto, ng isang probinsya, na kung saan doon dumami ang mga Israelitas. Hanggang sa dumating yung Moses, lumabas sila, milyon na sila. Mga kapatid, eto, at si Jose tumaan sa Egypto, siya at ang sambahayan ng kanyang ama, at si Jose nabuhay ng ilang? 110 years. Sino gusto? 110 years. Sino gusto? 110 years. Kung sino ayaw nyo, 109. 110 years. Napatunayan na rin po ito na ang taong hindi stress palagi, humahaba ang buhay, na ang taong puno-puno na stress, maikli ang buhay. Si Jose walang stress, umabot ng 110. Hindi ko alam, natanggap niya yung 100K. Mga kapatid. No? At nakita pa ni Jose ang mga anak ni Ephraim. Anak na niya si Ephraim eh. Ang mga anak ni Ephraim hanggang sa ikatlong salin lahi. Ano ibig sabihin niya? Ang nakita ni Jose, yung apo ng anak niya. Ilang generation yun? 4 generation. Ganyan yung tao, payapa, kapag may nangyayari, hindi siya nababanay, pinapadaan lang niya, mga kapatid. Gaya ni Jose, kapatid, tayo ngayon, ulitin ko, hindi na tayo sinasamahan ng Panginoon. Uy! Hindi na tayo sinasamahan ng Panginoon. Dito ka lang makakita na ang sabi ko, hindi ka na sinasamahan ng Panginoon, nag-aamin. Kaya nga pag may bisita rito, lalabas eh. Hindi nila maintindihan. Bakit? Hindi na tayo sinasamahan ng Panginoon. Tayo po'y tinatahanan na ng Panginoon. Sa Old Testament, sinasamahan ng Panginoon. Sila David, pero minsan, hindi sinasamahan. Sinasamahan si Solomon, minsan, hindi sinasamahan. Sinasamahan si Joshua, minsan, hindi sinasamahan. Pero sa bagong tipan, kapatid, sa panahon ng biyaya, sa panahon natin, wala na yun. Nagpasya ang Diyos na tumahan sa atin. Amen? Amen? Amen. Tumayo po tayo lahat sa salamatan ng Panginoon. We thank you, God. Salamat po sa buhay ni Jose. Sa buhay ni Jose. Pwede pala yun, Panginoon. Pwede pala yun. At lalo iyong pwede sa panahon namin na ikaw na hari ng kapayapaan ay tumatahan sa amin. Tulungan niyo po kami, hindi man namin ma-perfect, masimulan na namin, Panginoon, na magpatuloy sa buhay sa kabila man na merong hindi magandang mga pangyayari. Upang kagaya ni Jose, marating namin ang plano mo, ang purpose mo sa aming buhay. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen.
Praise God, napakaganda